Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sinilang na si Jesu Kristo, maghahari siya sa mundo. Ang santo ninyo sa salay tutubos, purihin ang manunubos. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, liwanagan mo po ang aming kalooban sa sinag ng iyong kariktan upang matutuhan naming sambahin ang manunubos at mapakinabangan namin ang kanyang kaloob, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtataka kung kinapopootan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopoot sa kaniyang kapatid. At nalalaman ninyong
ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sinumang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigi niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, dapat itong malaman. Tayo'y kanya-kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo po tayong lahat. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat, sana naog na liwanag. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka
sa akin. Si Felipe taga Betsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika't tignan mo. Nang malapit na si Natanael, ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mangdaraya. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. Unang Biyernes ng 2024, ang araw ng ating mas matinding pananalig, pag-ibig sa mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng isang malakas na papuri at pasasalamat. Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Mas malakas na palakpak para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. At mga kapatid, ilang araw na lamang, Nazareno 2024 na po tayo. Napakaganda ng ating tema. Mula sa Ebanghelyo ni Juan 12:21. Ano ang tema? Ginoo, ibig naming makita si Jesus. Ibig naming makita si Jesus. Sige nga po, gusto ko ring makita ngayong bagong taon, lahat ng gustong makita si Jesus, taas ang kamay. Yung gustong-gusto, dalawang kamay. Wow. Ang bilis yung kausap, ano? Nakakatawa ang mga deboto. Masunurin. Sana hanggang papila. Pero, lahat ng nakakita na sa poong Nazareno, pumalakpak ng malakas. Sabihin nyo sa katabi ninyo, nakita ko na siya. May kasunod pa, sa iyo. O ba't ayaw nyo na sabihin ngayon, Father, nanulak nga ito kanina eh. Ulitin natin, nakita ko na siya sa iyo. Mga kapatid, huwag nating kalilimutan, ilang araw na lamang at tayo ay magdiriwang na. Sana nga po mga kapatid, kahit hindi mo pa nakukuha at hindi pa binibigay sa iyo, Poong Jesus Nazareno pa rin
ang gusto mong makita. Huwag kang nagtatampo. Pero naniniwala ako, kaya nga ganito pa rin tayo karami. Dahil gusto pa rin natin siyang makita. Amen. At sana, kahit gumaling ka na, may mga pinagaling na ba sa inyo na pong Nazareno? Lahat ng mga pinagaling, pumalakpak nga kayo. Lahat ng pinaginhawa ng pong Nazareno, pumalakpak din po kayo. Lahat ng minahal at pinatawad ng pong Nazareno, pumalakpak po kayo. At lahat ng pinagpala ng pong Nazareno, magparinig po kayo. Kaya sabi sa interview ko kahapon, Father, totoo ba lahat ng mga nagsisimba at nagpoprosesyon, hindi lang humihingi, nagpapasalamat din? Sabi ko, Amen. Totoo yan. Pero sana, kahit pinagaling, pinaginhawa at pinagpala ka na, sana, pong Jesus Nazareno pa rin ang gusto mong makita. Hindi puro pera, kita, at luho na. Alam niyo mga kapatid, kapansin-pansin po sa Ebanghelyo ni San Juan, ilang araw na nating naririnig. Ang Ebanghelyo ni San Juan ay tinatawag na Ebanghelyo ng pagpapatotoo. Nagpapatotoo si San Juan sa kung sino si Kristo, sa kung ano si Kristo. Maraming tao man ang kagaya natin, kagaya ngayon, kagaya sa iyo, maraming tao man ang hindi kumikilala kay Kristo noon, ang hindi tumatanggap kay Kristo noon. May mga tao pa rin kagaya ni Andres, ni Pedro, ni Felipe, sa Ebanghelyo natin ngayon, na patapos nilang mabalitaan ang mga ginawa at tinurong dakilang bagay ni Jesus, ninais nila na sundan siya, na makilala siya. Ano ang sabi kahapon? Saan ka nakatira? Ninais nilang makita si Jesus, makilala si Jesus. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao, ganyan ang tanong sa ating mga deboto. Ano bang meron dyan sa Quiapo? Ano bang meron dyan sa ginagawa ninyo? Maraming nagtatanong, kahit sa ibang bansa, bakit kayong mga Pilipino, kayo ay patay na patay dyan sa Jesus Nazareno na iyan? Ano bang napapala ninyo? Kagaya ng mga Pilipino, kung titignan natin ang pong Nazareno sa harap, duguan, sugatan, parang mga Pilipino. Marami tayong pinaglalabanan sa buhay. Marami tayong kinakaya at pasan-pasan sa buhay, kagaya ng imahe ng pong Nazareno. Pero anong napapala natin sa Kanya? Duguan, sugatan, pero lumalaban. Ganyan tayong mga Pilipino. Amen? Kaya yun ang nakikita natin sa Kanya. Lakas at pag-asa. Ganon din yung mga alagad. Bakit itong taong ito, maraming tumutuligsa sa Kanya, maraming ayaw sa Kanya, pero ang dami niyang nagagawang mabuti. Ano bang meron sa Kanya? Sana ganon din tayong mga deboto. Hindi tayo maling halimbawa sa iba. Hindi natin ililigaw ang iba. Sana kahit maraming pagsubok, ikaw deboto ka, mabuting halimbawa ka. Ikaw ang susundan ng iba, papalapit sa poong Nazareno. Kaya nga hanggang sa pati si Nathanael sa ating Ebanghelyo, nagawa nilang dalhin. Dinala ni Felipe si Nathanael
natagpuan ko na ang hinihintay. Ipinakilala niya kay Jesus si Natanael. Yan ang misyon nating mga deboto. Sabi nga ng unang pagbasa, huwag kang sakim, huwag kang madamot. Hindi lang ikaw dapat ang gumaling. Hindi lang ikaw ang dapat guminhawa. Hindi lang ikaw ang dapat pinagpala. Isipin mo rin yung iba. Dalhin mo sila sa Poong Nazareno nang gumaling din sila. Nang guminhawa rin sila. Nang pagpalain din sila. Kahit nagduda siya sa simula, sa tulong ng kanyang mga kaibigan, si Felipe, nakilala niya si Jesus. Mga kapatid, sana bilang mga deboto na mamanata sa Poong Nazareno, huwag nating kalimutan. Ang debosyon na ito ay hindi lang tungkol sa kung ano at sino lang ang gusto natin. Ito ay tungkol at para lamang sa Poong Nazareno. Nandito tayo, hindi lang dahil sa kung ano ang gusto mo at kung ano ang alam mo. Dahil bago mo pahingin, alam na niya. Bago mo pa malaman, nagawa na niya. Kaya tulad ng sabi ng tema, ibig naming makita si Jesus. Sana nandito ka, bumalik ka, deboto ka pa rin sa hirap at ginhawa. Ibinigay man o kailangang maghintay pa, sa kalakasan o kahinaan, nandito ka dahil naniniwala ka at iniibig mo siya. Palakpakan natin ang ating pagmamahal sa ating Poong Jesus Nazareno. Sabihin natin ang malakas, I love you, Lord. Talaga? E di sana, kung mahal natin ang Poong Nazareno, sundin natin ang sinasabi ni San Juan sa unang pagbasa. Kung ikaw ay deboto, nakikinig, naniniwala, dapat mag-ibigan tayo. Bahagi ng pagiging deboto ang pagbabago. Kapag pinili ka, kapag tinanggap mo na ang Poong Nazareno sa buhay mo, asahan mo na ang pagbabago. Tulad ng sabi ni Juan, kahit pagdudahan, kapuotan ka pa ng iba, dahil nagbago ka na, huwag kang magtataka, huwag kang mag-alala. Makinig, galit ang dyablo sa mabuting tao. Kaya tulad ng paalala ni Juan, hindi lang sa salita natin dapat ibigin ng Diyos, kundi sa gawa. Sana makilala, makita kang deboto, hindi lang tuwing 9 ng Enero. Hindi lang tuwing Biyernes ng isang linggo. Hindi lang dahil sa suot-suot mo. Hindi lang dahil sa imahen at hawak mong rosaryo. Makilala ka at makitang deboto sa mabuting pag-uugali mo. Alam niyo po, noong January 3 at 4, nagkaroon tayo ng pagbabasbas ng replika ng mga Poong Nazareno. Kaya ang aking ending, 4 na oras, sunog ang mukha ko. Dahil nakaharap sa araw, naputukan na ako ng ugat sa sobrang init ng araw. Ang daming mga replika, parang 1,000 na yata ang dumating. Iba-iba ang pangalan, senyor, iba ang damit, ang sukat, ang kulay. Pero ano kung ano yung mas masarap makita at maalala? Yung makita ko, yung ilang mga taga-media, volunteer, mga pulis, mga ihos, na nagdadala at naglalapit sa akin ng mga imahen ng mga matatanda, ng mga may kapansanan na hindi kayang
lumapit. Pakiramdam ko, ako ang nabasbasan ng kanilang kabutihan. Sa pagpapatuloy ng misa natin, unang Biyernes ng 2024, ano kaya ang balak at plano ng Diyos sa buhay mo? Sana, sa dami ng mga plano at hinihingi mo, huwag mong kalilimutang isama araw-araw. Hindi lang ang makita mo siya sa iyong kapwa, kundi lalo na ang maipakita mo siya sa iyong mabuti at tamang ginagawa bilang deboto na may buhay na pananampalataya. Ibig naming makita si Jesus sa isa't isa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, narinig na natin ang salita ng Diyos na ipinahayag sa atin. Nakikita niya ang ating mga tapat na pagsisikap na mamuhay ng matuwid at muli nating hinihiling ang kanyang tulong. Ang ating pong itutugon, Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway walang takot na magpatuloy sa pangangaral sa mga tao upang magsisi sa kasalanan at manampalataya sa mabuting balita. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, naway higit pang maraming tao ang magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway magsikap na gawin ang kanilang tahanan bilang mga lugar kung saan maririnig ng mga bata na tinatawag sila ng Diyos sa kanilang pangalan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manangan sa mga walang hanggang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo at ng simbahan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming maawain, dinggin mo po ang mga panalangin ng iyong bayan. Huwag mo nawang bigyang pansin ang aming mga makasalanang gawi, kundi ipakita sa amin ang iyong habag. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya naming ngayong mapagsalusaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayoy aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng
masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kahit anong mangyari, bilang totoong deboto, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maliwanag
sa'yo handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisain mo upang maging katulad ng sayo. Palamuti mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon bang isang sapsapan kung saan naroon si Kristo dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisain mo upang maging katulad ng sayo. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na pinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Ipinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9 ay ang mga sumusunod. January 8, 2024, Lunes, mag-uumpisa ang 33 masses sa ganap na ikatlo ng hapon hanggang ikalabing isa ng gabi, oras-oras. January 9, 2024, Martes, sa ganap na ikalabindalawa ng hating gabi hanggang ikalabing isa ng gabi, oras-oras. Ang Grand Fiesta Mass ay sa January 9, sa ganap na ikalabindalawa ng hating gabi sa Luneta Grandstand, at ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunyan, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa gawaing ito. Maraming salamat po.
Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size 1,000 pesos, at ang small size 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado 8 a.m. to 5 p.m., Biyernes at Linggo 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli, maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta at tulong sa ating simbahan. Ngunit sa pagkakataon na ito, para sa nalalapit na Nazareno 2024, kami po ay humihiling ng inyong panalangin. Una, tigit sa lahat, nang maisakatuparan natin ang hangarin natin na maging banal, maayos at ligtas ang ating selebrasyon. At pangalawa, sana po mga kapatid, huwag natin kalimutan ang mga ipinapaalala na panuntunan gabay sa mga nais magsimba dito at dumalo sa ating traslasyon. Ipakita natin na ang Poong Nazareno ay wala lamang sa andas, sa altar o sa ating mga hawak-hawak. Ang pagiging tunay na deboto ng Poong Nazareno ay nasa ating tama at mabuting pag-uugali na ipinapakita sa isa't isa. Ang tunay na deboto, disiplinado, mabuting Kristiyano. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipindot
panalangin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,